Miss He, may 500,000 dito. Ito'y kabayaran ni Mr. Shen para sa'yo. Shenhao, pareho tayong babae. Alam mo kung anong gusto ko? Miss He, sabi ni Mr. Shen, kung itong 500,000 ayaw mo tanggapin, wala na tayong pag-uusapan. Mukhang ayaw mo talaga makipag-usap, Miss He. Utang talaga ito sa akin ni Shen He. Huwag mong kalimutang pirmahan. Narinig ko, ikaw ang matalik na kaibigan ni Shen He noon pa at 3 taon ka na sa tabi niya. Ibig sabihin, wala ka talagang naramdaman para sa kanya? Mas kilala mo ang tao. Mas hindi kanya pinapansin. Ha? Kung matutulog ako sa kanya, bukas papalisin ako at papauwiin. Shenhao, pumunta ka sa Blue Jazz Bar mamaya. Sunduin mo si Mr. Shen. Sige. Ayoko na siyang alalayan. Pagod na ako. Ang ganda ng mukha mo. Pero di ko man nakita nang umiti ka sa akin. Ayan, ganyan dapat. Shenhao, Mr. Shen, hindi ko sinasadya. Di na mauulit. Mr. Shen, hindi ko sinasadya. Mr. Shen, bitawan mo ko. Talagang natulog ako kasama kababata kong CEO? Mr. Shen, bitawan mo ko! Hindi. Nagulog ako kapag nagising siya. Dapat hindi niyo ko makita. Kailangan kong umalis agad. magatid ka ng almusal sa opisina. Mr. Shen? 9:00 ng umaga, okay? Pasensya na, Mr. Shen. Ginawa na po namin ang lahat. Mauna na si Mama. Ma! Huwag mo kong iiwan, Ma! Ang lakas ng ulan, bakit di ka sumilong? Ito, iniwan to sa akin ni Mama. Mga posporo, simbolo ng init at pag-asa. Ibibigay ko sa'yo. Huwag mo kong iwan, pwede ba? Mr. Shen, ang almusal ninyo.
Bago ka umuwi, dalhin mo ang papeles na ito kay Mr. Jiang ng Jiang Group. Ano nangyari sa'yo? Wala lang. Medyo nanghihina lang tuhod ko. Buong gabi akong puyat. Wala ka talagang pakiramdaman, no? Ito ba yung mga dokumento? Ihati ko na kay Mr. Jiang. Kilala mo si Jiang Yusi? Oo naman. Nakilala ko na siya ilang beses. Medyo nakakatuwa siya. Iba siya sa mga mayayaman. Hindi siya kagaya nila. Mukhang mataas ang tingin mo sa kanya. Nagtatanong lang naman ako. Sinasabi ko lang totoo. Alam mo ba nakasal na siya? Ah? Sinasabi ko sa'yo, kahit kailan, hindi mangyayari sa'yo yon. Hindi po, Mr. Shen. Nagkakamali po kayo. Kami po ay... Inaaway pa niya ako ng palihim? Ganito lang ako eh. Hindi ko bagay sa mga katulad nila. Umuwi ka na lang at magpahinga. Ito mga dokumentong ito, iba na lang ang uutusan ko. Kung wala, di wala. Akala mo ba interesado ako? Diyan sa mukha mo parang patay? Ayos lang. Magre-resign na lang ako. Iha, sabihin mo nga sa akin kung anong iniisip mo. Sayang naman. Ang ganda ng trabaho mo. Bakit mo basta-basta iiwan? Lola, trabaho ko ito. Kung itutuloy ko, ako lang magdedesisyon. Pero kayo po, bakit bigla kayo napunta sa Jingbei? Kung di kami pumunta sa Jingbei, paano namin malalaman na nangwalan ka na palang trabaho? Ano bang iniisip mo? Oo nga. Ikakasal ang kuya mo sa susunod na buwan. Hindi tayo makakapagbigay. Itong bagay na to, ikaw ang kailangang magayos. Ikakasal si Shen Yaozu? Bakit ako makaasikaso? Putol bang kamay at paan niya? Hindi ba siya pwede mong trabaho? Bakit mo sinasabi sa kuya mo? Pinalaki kita tapos kaya ka sa amin? Kung hindi lang namatay ang mga magulang mo sa aksidente noon, kung di namin kayo inalagaan ng asawa ko, matagal ka na namatay sa gutom. Ngayon na maayos ka na, di mo lang kami matulungan kasi malas lang kami. Tama na. Ako nang bahala sa pera. Umuwi na kayo. Tara na. Nasaan si Shen Hao? Anong oras na? Hindi pa rin siya pumapasok. Mr. Shen, nag-resign ako sa assistant Shen. Hindi niyo po ba alam? Ano? Nag-resign na siya? Kagabi bago matapos ang trabaho, akala po namin alam niyo na. Hello? Bakit ka nag-resign? Babalik kasi ako sa probinsya parang pakasal. Hello? Nagawa mo pa talagang ibaba ang tawag ko! Ayun din, agad niyong hanapin ng sanmang parte lahat ng tungkol sa lalaking pakakasalan niya. Opo, aayusin ko po. Mr. Shen, si Mr. Zhang po ay may appointment po sa inyo mamayang gabi sa Empire Club. Pupunta po ba kayo? Sige, umalis ka na. Opo. Ngayong gabi, may dalawang importanteng bisita na darating sa club natin. Lahat kayo, dapat alert at maayos. Naintindihan? Opo. Shen Hao, ikay personal nila ni Miss Jiang Li. Mamaya, sumama ka sa akin at dala mo ng alak ng mga bisita. Opo, ma'am. Hoy, may nagawa ba ko masama sa'yo kamakailan? Yung kaibigan mong si Jiang Li, may kaibigan pang pangalan ni Chen Hao. Parang meron ngang ganun. Bakit? Ano bang relasyon mo sa kanya? Anong relasyon ko sa kanya? Ilang beses lang naman kami nagkita. Uy, Lao Shen, may tinatago ka ba?
Ma'am, sino po ba importanteng bisita na sinasabi ninyo? Hindi ba sinabi sa'yo ni Miss Zhang? Siyang Master Zhang Yuji at ang kaibigan niya si Mr. Shen. Ma'am, yung Mr. Shen ba na sinasabi ninyo? Hindi kaya si Shen He ng Shen Group? Ano pa nga ba? Sa buong Jingbei, bukod sa kanya, sino pa bang tinatawag ni Mr. Shen? Ito na yung kwarto. Ma'am, medyo masamang pakiramdam ng tiyan ko. Kailangan kong pumunta sa CR. Salamat po, salamat. Shen Hao! Bilisan mo. Sabihin mo nga sa akin ng totoo, may gusto ka ba talaga kay Assistant Chen? Siya ba yung tinatawag mong kababatang gusto mo noon, ha? Pasensya na po mga ginoo. Hindi po namin sinasadyang matagalan kayo. Ayos lang, ilagay mo na yung alak. Sige po. Manager, Pasensya na po. parang lutang ka ngayon Ganito kasi Mr. Zhang. Ngayong araw, si Miss Zhang may dinalang kaibigan para magtrabaho dito. Pero kanina lang, parang masamang pakiramdam niya, kaya nag-alala lang ako. Anong pangalan ng kaibigan niya? Sabi niya, ang pangalan niya ay Shen Hao. Mr. Shen, saan ka pupunta? Hahabulin ko siya. Ay! Chen Hao, alam kong nandyan ka. Buti na lang mabilis akong tumakbo. Pero, bakit biglang nandito si Shen He? Nasabi ko sa'yo, huwag kang magtago. Alam kong nandyan ka. Sinasadya mo salubungin ako, no? Ganito na lang, kung may problema ka, lumabas ka muna. Mag-usap tayo ng maayos at harapan. Pwede ba? Chen Hao, ikaw ba yan? Niloloko mo naman ako. Chen Hao? Mr. Shen, nagpunta ka rito para uminom kasama si Kuya. Bakit ka nandito? Nasaan si Chen Hao? Masamang pakiramdam niya. Pinauwi ko na siya para magpahinga. Sobrang salamat talaga sa'yo, Beshi. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko alam kung anong gagawin ko ngayon. Di ba mga kakabata kayo ni Shenhe? Bakit bigla ka na lang natakot sa kanya? Next time ko na lang ikwento. Pero, bakit may oras ka ngayon? Di ba sabi mo, ipacheck ko yung tungkol sa mana ng magulang mo? Nung namatay ang mga magulang mo, hindi lang ba iniwan sa'yo, may 2 milyong deposito rin sa bangko? Sa lahat ng taon na to, magginawang buhay ng pamilya ninyo, yung ginastos nyo, lahat galing sa iniwang pera ng mga magulang mo. Yung sinasabi nilang nang sumikap at actives para palakihin ka, pawang kasinungaling nga lang yon. Uuwi ako. Kakausapin ko sa ng harapan. Ako nang bibili ng ticket mo. Mr. Shen, nagtanong na kami sa mga kapitbahay. Totoo pong hindi na bumalik si Assistant Shen. At nalaman ko rin po na bumili siya ng ticket pa uwi ngayong gabi. Umalis na po siya ngayon. Mr. Shen, may isa pa po akong nalaman. Bago siya umalis, pumunta po siya sa Ubugayan Hospital. Lola, may gusto kong itanong. Anong tanong? Bukas na lang. Ito si Zhang He, anak ni Tita Zhang mo. Pakilala mo na kayo sa isa't isa. Anong ibig sabihin nito? Ano sa tingin mo? Si Zhang He, may sarili siyang negosyo. Magbibigay siya ng 500,000 bilang dote. Pag napangasawa mo siya, magiging maginhawang buhay mo. Para lang kay Shen Yaozu, ibibenta mo ako? Ano sinasabi mong bata ka? Ako at si Lola, nagsakripisyo ng tiis para palakihin ka. Ngayon ba naman, pati kasal mo, wala na kaming karapatang makialam. Nagtiis daw. Ang totoo, kinastos niya lahat ng mana ko. Ano sa tingin mo? Hindi bagay si Zhang He sa'yo? Maraming babae na kagusto sa kanya. Kung hindi lang dahil sa pagkikisama sa kapitbahay, di ka malang mapapansin. Eh di wag na lang. Wala akong pake. Hindi ko kailangan yan. Shen Hao, kung papayag ka mapangasawa ako, di mo na kailangan magtrabaho at mapagod. Basta manatili ka lang sa bahay bilang full-time na asawa. Aalagaan mo lang si mama at ang magiging mga anak natin. Tingnan mo na ang kondisyon mo. Pumipili ka pa. Hindi ka na makakahanap ng iba pagkatapos ito. Ang ganda ng offer. Oo nga. Hindi yung kailangan mag-alala.
Ako ay kasal na. Ako ay kasal na. Ano? Shinhao, kung ayaw mong pakasal, huwag kang magsinungaling. Hindi ako nagsisinungaling. Ito ang aking asawa. Si Mr. Shen ng Shen Group. Dapat kilala mo siya. Ikaw na lalaki ka. Alam mo ba kung anong kahahantungan mo? Pasensya na, Mr. Shen. Ginamit kong pangalan mo. Wala na akong ibang magawa. Shenhao, bakit wala kang sinabi sa amin? Paano mo nagamang pagkasal na hindi kami pumayag? Kahit na, kung kasal ka na, bakit ka pa nagkikipag-date? Kung nataksil kayo, ibalik niyo ang pera namin. Teka lang, huwag ka mang gumadali. Pwede pa naman maghiwalay ang mag-asawa. Alam mo yan, hindi ba? Shenhao, bukas, maghiwalay na kayo. Hindi. Ikaw lang inaasahan sa pamilya natin. Papayag ka ba maputol ang lahi natin? Hindi naman kayo may trono na kailangan ipumana. Kung maputol man, wala akong pake. Kagigato mo sa itang batang ito. Sandali lang. Kakatapos ko lang tumawag. Si Mr. Shen, meron siyang babae na katakdang pakasalan na si Lin. Shenhao, nagsisinungaling ka. Hindi ako nagsisinungaling. Siya ang asawa ko. Sige, sabihin natin hindi ka nagsisinungaling. Nasaan na yung marriage certificate? Kapag kasal na, dapat may marriage certificate. Nasaan na yung marriage certificate? Kapag kasal na, dapat may marriage certificate. Naiwan kong marriage certificate sa Jengbei. Hindi ko ito nadala. Tingnan mo, wala siyang marriage certificate. Paano siya ikakasal? Tama ba? Hindi nang kailangan ibalik 50,000. Hindi marunong sumunod, puno ng kasinungalingan. Kapag dinala sa bahay, paano siya magiging mapayapa? Huwag kang mag-alala, ma. Hindi magiging mapayapa. Papaluin ko na lang siya. Bukod pa rito, maganda naman siya. Ang 50,000, hindi na lugi. Halika. Pirmahan mo na ang kasal. Mula ngayon, akin ka na. Kahit hindi ako kasal, hindi pa rin kita papakasalan. 50,000, natanggap na ng pamilya mo. Kung gusto mo o hindi, magpapakasal ka pa rin. Paano mo nagpapasan ng anak ko? Ipalag mo 50,000. Nako. Gusto kong matatapang. Lola Shen, magbibigay pa ako ng dagdag ng 10,000. Ibigay mo sa akin si Shenhao ngayon. Ano sa palagay mo? Ma, dagdag na 10,000. Pwede na yan. Sige. Pwede na. Session na ngayon. Sa'yo na. Tara na. Anong gagawin mo? Huwag kang matakot. Unang gabi lang to. Pangako, papasahin kita. Huwag kang lumapit. Bitawan mo ako. Babae ka! Ano nangyari? Kung kaya mo, huwag kang magpahuli. Kung hindi, papatayin kita! Wow, ang ganda ng sasakyan nito. Ang astig. Oo nga. Shenhao. Sino ka ba? Bitawan mo ang asawa ko. Sino ang asawa mo? Shenhe, hindi ko siya kilala. Huwag kang maniwala sa sinabi niya. Kinuha mo ang 50,000 ko bilang dote. Ikaw na ang asawa ko. Huwag mo siyang hawakan. Sinaktan mo ako. Ayos ka lang ba? Alam mo ba kung sino ako? Si Zhang pinuna siya ni company. Nung nakarang buwan, nawasak ang puno ng kumpanya ninyo. Salamat sa Shen Group. Nakabangon muli kayo. Paano mo nalaman ang tungkol sa kumpanya namin? Sino ba talaga kayo? Itong presidente ng Shen Group, si Shenhe. Si Mr. Shen? Mga bata, akala mo dahil may alam ka lang tungkol sa kumpanya namin, pwede ka na magpanggap na si Mr. Shen. Alam mo ba kung sino si Mr. Shen? Anong pagpapanggap? Siya talaga si Shenhe. Sige, ipagtanggol mo.
Ayos. Hanap ako ng taong maglalantad sa inyo. Mr. Shen. Hintayin nyo! Ikaw na malas. Dapat noon pa, namatay ka na sa gutom sa labas. Alam mo ba ang Chanay Company ay nagkikipagtulungan sa Shen Group? Gusto mo bang pahirapan kami sa pamilya Shen? Si Mr. Wang, ang general manager ng Shen Group, ay nandito rin ngayon. Personal na nakita si Mr. Shen. Sandali lang, maganda kayong yumuko at humingi ng tawad. Gusto ko makita kung sinong matatapang na nagpanggap na si Mr. Shen sa harap ko. Mr. Shen. Ito siya, ang huwad na nagpapanggap bilang Mr. Shen. Bulagbang mga mata mo! Ito ang totoong Mr. Shen! Hindi pwede yan! Siya ang totoong Mr. Shen! Mr. Shen, nandito ka pala. Bakit di mo sinabi? Para may pagdiwang kita ng maayos. Shenhe, si Mr. Wang, pagdiriwang niya daw ang pagdating mo, pero isa ka lang huwad. Kalokohan! Sino bang may tapang na sabihin na isang huwad si Mr. Shen? Siya. Pasensya na Mr. Shen. Hindi ko nakilala ang tunay na dakila. Hindi ko alam na ikaw pala si Mr. Shen. Napakabait mo. Patawarin mo ako. Hindi ako dapat mong hinga ng tawad. Pasensya na, madam. Anong madam? Huwag kang magkaroon ng kalukuhan dito. Simula ngayon, Shenhe, ang lahat ng proyekto na pagkikipagtulang sa Shen Group ay kansilado. Tara na! Nagkakahiya ka na! Tara! Pero, tara na! Ang galing mo talaga. Nagpakasal ka pa kay Mr. Shen, ang presidente ng Shen Group. Ang galing mo, Shen Hao. Bakit hindi tayo magdiwang? Tama. Magdiwang tayo. Hindi na kailangan. Bumalik ako ngayon para lang kunang mana ng mga magulang ko. Shen Hao, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Totoong iniwan nila sa iyong tatong bahay. Pero ang 2 bilyon na sa bangko. Hindi namin alam yan. Pagka nagkamali ka ng akala. Ito listanong mana na nakita ko. Kung hindi kayo naniniwala, pwede nyo itong ipantapat, malalaman nyo agad kung nandun bang 2 milyon. Naalala ko na. Chen Hao, talaga namang nandoon 2 milyon. Pero, sa huli, napunta na lang sa'yo lahat. Ngayon, humihingi ka ng pera. Pero wala na kaming maibibigay. Pwede kayong gumawa ng listahan. Gusto kong makita kung paano nyo nagastos ang 2 milyon sa loob ng 10 taon sa akin. Shen Hao, pinaligay ka namin ng maraming taon. Magkasarili ka talaga. Ako daw ang magkasarili? Simula nung high school, lahat ng bayarin ko sa pag-aaral at pamumuhay, ako mismo na nagbayad. Buwan-buwan. Kinakarga mong kalahati ng sahod ko pabalik sa bahay. Ngayon, may mukha kang sabihin ako yung magkasarili? Mula ngayon, bibigyan ko kayo ng 2 pagpipilian. Una, umalis kayo sa bahay namin at ibalik ang lahat ng utang. O kaya, magkita tayo sa korte. Shen Hao, ako ang lola mo. Hindi mo ko pwedeng tratuhin ng ganito. Teka, hindi kanya pwedeng tratuhin ng ganito. Pero kayo pwede. Ayon sa pagsisiyasat, ang lahat ng bank accounts ng pamilya Shen ay may halagang 1 milyon. Hindi ko pinapasin kung kaninong pera. Sa loob ng 3 araw, umalis kayo sa bahay ko. Kung hindi, ako mismo ang magpapatawag ng pulis. Salamat sa tulong mo kanina, pero pwede bang bitaw mo muna ang kamay ko? Wala ka bang gustong ipaliwanag? Aaminin ko. Sinabi kong ikaw ang asawa ko, kaya ako ang nalugi, hindi ikaw. Bakit ka pa mag-aalala? At ano pa? Ganito na lang? Ako magtatanong, ikaw ang sasagot. Bakit mo iniwan ang trabaho? Hindi ba ikaw nag-utos sa akin na umalis? Kailan ba kita pinilit na umalis? Ako, bago pa tayo magsama, ang mga ex-girlfriend mo, pinapalayas na pagkatapos makipagtalik sa'yo. Kaya ako, natural lang na, Sino ba nagsabi sa'yo na sila yung mga ex-girlfriend ko? Shenhe, hindi mo pwedeng hindi mo pagkalooban ng respeto dahil sa ex-girlfriend mo sila. Ano ang pinagkaiba mo sa isang gago? Sige. Una, hindi sila mga ex-girlfriend ko. Sila ang mga bagong asawa na hinanap ng yumaong ama ko. Naiintindihan mo ba? Ha? Ang papa ko ay napangasawang pamilya Shen. Pagkatapos pagkamatay ng mama ko, pinilit niyang agawin ng pamilya Shen para sa sarili niya. Pero nabigo siyang gamitin ako para doon. Kaya naisip niya na magkaroon ng masunuring anak para matupad ang pangarap niya. Matanda na si Mr. Shen, pero malakas pa rin siya. Nasagot ko na mga tanong mo. Panahon na para sagutin mo naman ako. 7 taon nang nakalipas. Bakit hindi ka dumating sa University ng Beijing noon? 7 taon nang nakalipas. Bakit hindi ka dumating sa University ng Beijing noon? Shenhe, sisikapin kong magtagumpay at makapasok sa University ng Beijing kasama ka. Sige. Pwede bang maging boyfriend mo na kita?
Sandali! Wag kang umalis! Sandali lang! Hintayin mo ako! Hayaan mo na. Bumalik muna tayo sa Beijing. Hindi ko pa nawang mana ng mga magulang ko. Hindi ba ako pwedeng umalis? Ang mana ng mga magulang mo, aayusin na lang ng assistant ko. Nag-resign na ako. Bakit mo pala ako pinipilit isama pabalik? Dahil gusto kong pakasalan ka. Ano? Pakasalan mo ako. Matutulungan din kita sa mga bagay-bagay sa pamilya mo. Ituturing ko na rin yan bilang obligasyon na dati magkaklase tayo. Tara na. Yun lang? Kasal na tayo? Kung kulang pa, tara. Sasamahan kita sa ospital para magpa-check ng pagbubuntis. Sandali! Para saan ang check-up? Hindi mo na kailangang itago sa akin. Alam ko pumunta ka sa OB-GYN Hospital. Hindi mo na kailangang itago sa akin. Alam ko pumunta ka sa OB-GYN Hospital. Nagkamali ka nang intindi. Pumunta ko sa Ubagayani kasi... Huwag mo nang tanongin ang tungkol dito. Hindi lahat ng babae na pumupunta doon ay buntis. Sasabihin ko ng totoo. Kakaibang araw ng regla ko noon, kaya nagpa-check na rin ako. Hindi ba tama yon? Alam ko ng regla mo hindi sa panahong iyon. Bakit nauna? Teka lang, bakit mo paalalahan ang regla ko? Mali ang memorya ko. Tara na. Dito ka natitira mula ngayon. Nasa tabi mo lang ang kwarto mo. Salamat. Habang tumatagal ang kasal natin, hindi kita pababayaan. Ganito na lang. Magpahinga ka muna sa mga araw na ito. Kung gusto mo magtrabaho, pwede kang bumalik sa Shen Corporation sa anumang oras. Bumalik ka na sa trabaho mo, siguradong hinahanap ka nila. Gusto kong magtrabaho sa bagong kumpanya. Pwede ba, Mr. Shen? Sige, ganito na lang. Tatawagan ko na ngayon si Assistant Z para mabisuhan agad ang tagapangasiwa ng sangay. Hindi na kailangan ipapalan sa tagapangasiwa. Makakapas ako sa interview. Ikaw talagang babae ka. Tahimik ka lang at pinakasalan mo pa talaga si Shenhe. Kung hindi sinabi sa akin ng kuya ko, hanggang kailan mo mabalak itatago ito sa akin? Hindi ko talaga naisip. Pero, pinakasalan ka na ni Shenhe. Bakit hindi ka nalang bumalik sa Shen Corporation? Bakit hindi ka inihati sa interview? Kasi, kasundo lang kasal namin. Hindi pwede. Hindi pa naayos ang maling pagkakaintindihan na nangyari ng 7 taon na nakalipas. Ano man ang mangyari kapag naayos na, ako at siya ay galing sa magkaibang mundo. Ang sitwasyon natin ngayon ay mabuti na. Nandito pa rin ako. Chanhao! Ikaw na babae! Shen Yaozu, anong ginagawa mo dito? Chanhao! Pinalayas mo ba ang mama ko at lola ko sa bahay? Iyan ay bahay ng iniwan ng mga magulang ko para sa akin. Kinuha ko lang mga pag-aari ko. Pinagsamantala ng asawa mo. Sige, ang bahay ay sa'yo. Pero paano ang pera? Ang bank account ng lola mo ay may milyon doon. Kinuha mo rin ba yon? Itutuwid kita, iyong milyon, bagay rin ng mana. Tama si Shen Hao. Dahil kayo magkakamag-anak, hinayang ka lang magbayad ng 1 milyon. Chanhao! Tao ka pa ba? Para sa perang yon, pinalayas mo pati ang lola mo. Kung may mangyari sa kanya, ikaw magiging walang utang na loob. Walang utang na loob? Sige, ako ngayon walang utang na loob. Ang kagaya mong tumatanda na, wala pa rin maayos sa trabaho, walang kahit isa, at nabubuwalan sa konting pensyon ng lola. Shen Yaozu, sahod na mangusla ka sa akin, maghanap ka ng trabaho. Kung hindi, sa perang iyon, di mo alam kung kailan ka mawalan ng makakain. Shen Hao, tara na. Sinabi ko ba makakaalis ka na? Tama ka! Kulang ang pensyon ng lola, pero nandyan ka pa naman. Ibalik mo ang 1 milyon at payagan mo kami bumalik sa bahay. Walang hiya ka! Bitawan mo siya! Huwag ka makialam! Zhangli! Ayos naman kamay mo. Ayos lang ako. Siya'y sumusobra sa pakikialam. Ano bang kinalaman niya dito? Grabe ang nangyari. Sobrang tamag ng pasa sa kanya. Nakakainis yung tingnan. Tingnan mong katawan niya. Mr. Shen, nahanap na namin ang misis. Chanhao, Ha? nasaktan ka ba? Ayos lang ako. Huwag kang mag-alala. Walang ano man nangyari sa asawa mo. Si Shen Yozong nasaktan. Sikasuhin mo ng bagay na ito. Opo. Zhangli, talaga bang ayos lang ang kamay mo? Sabi ng doktor, gas-gas lang ito. Gagaling daw sa loob na ilang araw. Pero tungkol sa interview mo, baka hindi ko kayo ihatid ka doon. Sige na. Ako nang sasama sa kanya. Sige, ikaw nang bahala sa kanya.
Tara. Huwag kang magalala. Si Jiang Yuzi, pupunta siya sa'yo mamaya. Pasensya na. Kanina, nakaabala pa ako sa'yo. Kung mangyari ang ganito ulit, tawagan mo na lang ako. Pero hindi naman tayo totoong Kasal mag-asawa. na tayo. Ang kasal natin ay para tulungan kang ayusin ang mga bagay. Magmaneho ka na. Pupunta na ako sa interview. Sige. Mr. Shen, nakuha ng pulseras na gusto ninyo. Sabihin mo sa Jamie at ang tagapangasiwa na ang misis ko ay nasa taas para sa interview. Opo. Ang misis niya ay papasok sa ating departamento. Siguro alam mo na ito. Oo, sir. Pero hindi pa natin kilala ang asawa ng presidente. Tinawag ko dito para pag-usapan ito. Sa mga interview ngayon, dalawa lang ang pinakaangkop. Sino sa tingin mo ang pinakaangkop? Para sa misis ni Mr. Shen, dapat itong isang dalagang mula sa maayos na pamilya. Tungkol naman sa isa pa, mukhang mahirap. Kitang-kita, hindi siya ang misis ng presidente. Pareho tayo nang iniisip. Kaya si Shenlin na ito, siya ang misis ng presidente. Pagdating niya mamaya, ipakita mo ang galing mo. Walang problema, boss. Sisigurin kung makabuo kami ng magandang relasyon. Galingan mo. Narinig kong pasado ka sa interview. Congrats. Ito ay para sa akin? Buksan mo tignan. Ang ganda. Gusto mo ba? Hmm, Isusuot ko na sa'yo. pwede ba? Teka, ako na lang siguro maglalagay. Mga kasama, ipapakilala ko sa inyo. Si Miss Chen, siya ang bagong katrabaho ninyo. Bago daw? Talaga siya. Linlin, maligayang pagdating sa aming departamento. Kung may kailangan ka, hanapin mo lang ako. Salamat. Ang misis ng presidente, ipasa ko sa'yo. Huwag kang mag-alala. Para sa kanila, ako ang misis ng presidente. Linlin. Itong pwesto mo. Tingnan mo kung ano pang kulang. Kumusta kayo? Akong bagong empleyado, si Chen Hao. Naintindihan ko. Umupo ka doon. Sandali lang. Bagong salta, magtimpla ka ng 2 tasa ng kape para sa amin. Tinawag kita kanina. Bingi ka ba? Kung gusto niyo uminom ng kape, di ba pwedeng kayo na lang magtimpla? Ito kasi ay para sa pamilya Shen. Siya ang misis ng presidente. Bakit pa siya natatrabaho? Mas maganda pa siguro kung pinaglilingkuran siya sa bahay. Sino bang pinaglalaroan mo? Ikaw lang pinakawalang ginagawa dito. Kung hindi ikaw, sino pa? Nagtatrabaho ko dito. Hindi para maglilingkod lang. Sabi ko, timplahan mo ako ng kape ngayon din. Yan ang trabaho mo. Naintindihan mo ba? Sige na nga. Pinangako ko kay Shenhe na hindi ako magdudulot ng problema. Linden! Ito bang tinatawag na Star of the Universe? Ang ganda naman ito! Narinig ko si Mr. Shen gumagastos ng $50 million para bilhin ito bilang regalo para sa kanyang asawa. Hindi ko akalain na makikita ko ito sa personal. Hindi ko akalain na makikita ko ito sa personal. Hindi ko akalain na makikita ko ito sa personal. Hindi ko akalain na makikita ko ito sa personal. Hindi ko akalain na makikita ko ito sa personal. Hindi ko akalain na makikita ko ito sa personal. Hindi ko akalain na makikita ko ito sa personal. Hindi ko akalain na makikita ko ito sa personal. Hindi ko akalain na makikita ko ito sa personal. Hindi ko akalain na makikita ko ito sa personal. Hindi ko akalain na makikita ko ito sa personal. Hindi ko akalain na makikita ko ito sa personal. Hindi ko akalain na makikita ko ito sa personal. Hindi ko akalain na makikita ko ito sa personal. Hindi ko akalain na makikita ko ito sa personal. Hindi ko akalain na makikita ko ito sa personal. Hindi ko akalain na makikita ko ito sa personal. Hindi ko akalain na makikita ko ito sa personal. Hindi ko akalain na makikita ko ito sa personal. Hindi ko akalain na makikita ko ito sa personal. Hindi ko akalain na makikita ko ito sa personal. Hindi ko akalain na makikita ko ito sa personal
Buti lang nakabili ko ng peke. Kung hindi, mahalata ako. Ito ng kape mo. Salamat. Ang init ito. Gusto mo bang pasuin? Linlin, ayos ka lang ba? Baliw ka ba? Ano bang silbi mo? Siya mismo ang hindi nakapag-ingat. Dumidepensa ka pa? Walang kwenta. Hindi ko maintindihan kung paano ka nakapasok dito. Hindi kaya nakikipagtalo ka siya kaya nakapasok? Sabi ko na nga eh. Pati ang paggawa ng kape, hindi alam kung paano gawin. Nakapasok ko sa pamamagitan ng interview dahil sa sarili kong kakayahan kaya ako nakapasok dito. Sa aming kumpanya, isa lang ang balak kunin. Ang posisyon ngayon ay para kay Linlin. Pero ikaw, nakapasok ka rin. Kung hindi sa pagkikipagtalik, ano pa? Hindi niya pwedeng malaman na nagkikipagtalik ko para mapasok. Kayo ba responsable sa sinasabi niyo kanina? Hindi mo ba atubili na tagapin ang ginagawa mo? Sinabi ninyo, nagkikipagtalik ko para mapasok. Saan ang ebidensya? Ito. Paano mo nakuha ang Star of the Universe? Ito. Paano mo nakuha ang Star of the Universe? Peke yan, hindi ba? Bilang empleyado ng Shen Group, nakakaya kung magdadala ka ng peke. Nadungisan mo ang reputasyon ng Shen Group, ayaw mo lang mawala ang pride mo. Pero ikaw, isa kang mahirap at murang tao, pambenta lang sa kalye. Paano mo mabibili ang ganitong bracelet? Wala kayong pake. Ganun ba? Hindi mo ba sasabihin na ang damit mo ay gawa na isang designer? Na ikaw mismo ng disenyo? Mukhang gano'n na nga. Mukhang itong gawa ni Jangle, independent designer. Pero, ang work ID mo, mura ng pagkopya. Kitang-kita na peke yan. Sino ba si Jangle? Hindi naman magde-desenyo siya para sa kanya. Sige na nga. Anong ginagawa mo? Pulseras ko yan. Then. Ito at yung sa'yo. Kitang-kita na peke ito sa kanya. Linden, talagang mahal ka ni Boss Shen. Ang ibig mong sabihin, ang pulseras na ito ay regalo ni Shen sa'yo? Siyempre naman. Sinilin ang message ni Boss Shen. Tama, kailangan na niya na natawag. Mapaparating na agad si Boss Shen. Sige, tumawag ka nga. Papunta mo si Boss Shen dito. Hindi pwede! Bakit hindi? Hindi ba dapat mahal ka ni Boss Shen? Sobrang busy ni Boss Shen. Bilang misis niya, hindi ko siya pwedeng instrument para sa ganung maliit na bagay. Sige na nga, hindi kita papatulan. Linlin, nilalat ka ng salbahing ito. Hindi mo ito pwedeng palampasin lang. Alam niyo naman kung sino si Mr. Shen, hindi ba? Kung malalaman niya na pinapahirapan ako dito, maapekto ng buong departamento. Tama si Linlin. Ang ganda na Shen Group, hindi ko gustong umalis. Ngayong araw, pinapalasot kita. Kung may susunod pa, maghanda ka na. Walang problema, Boss Shen. Hindi talaga makapasok sa University of Tokyo ang batang iyon. Ano nangyari sa'yo? Mukhang malalim iniisip mo. Wala lang. Ikaw naman. Tinawag mo ko sa gitna ng araw. Anong meron? Nandito ako para sabihin sa'yo ang ex-fiancé ng asawa mo, si Len Susu, ay bumalik sa basa ngayong araw. Kung bumalik siya, ano bang kinalaman nito sa akin? Tanga ka ba? Bumalik siya dahil siguro aagawin niya si Shenhe sa'yo. Kasundo lang kasi namin ni Shenhe. Walang ibig sabihin. Shenhao, papatay mo ba ako sa galit? Oras na, babalik na ako sa trabaho. Itong proyekto ng Tongda, kayong tatlo, magmadali kayong pag-aralan. Gawin niyo ang pinakamahusay na plano. May isa pa akong meeting. Mauna na ako. Galingan niyo ha! Tongda ulit? Hindi ko na alam. Ilang beses na namin nire-revise ang plano. Mahirap ba talaga ang Tongda? Napakahirap. Sa lahat ng proyekto na katrabaho nila, isa lang sa 10 nagtagumpay at iyon ay mga pinakamahusay pa.
Shinhao, gawin mo na aming plano para sa proyekto. Bakit ako pang gagawa sa inyo? Dahil misis ng presidente si Linlin. Kung ayaw mo, pwede rin umalis ka na sa Jaime ngayon din. Sige. Gagawin ko para sa inyo. Salamat sa pagiging maunawain mo. Tara na. Bestie, mamaya. Iyan kitang kumain ng masarap, okay? Sige. Mr. Shen, tingnan mo nga itong proyekto. May pag-asa ba ito? Hoy, Mr. Shen! Assistant, hindi pa ba siya nakapag-reply sa kanya? Hoy, saan ka pupunta? Uuwi na. Nandito ako para sabihin sa'yo, ang ex-fiancé ng asawa mo, si Len Susu, ay bumalik sa bansa ngayong araw. Miss Shen, gusto kang yayahan ni Madam para uminom ng tsaa. Ikaw ang child friend ni Ahe. Shenhao, maganda namang itsura mo. Kaya pala noon, pinili ka ni Shenhe. Kaysa makipag-alyansa sa akin. Hindi ko alam sinasabi mo. Teka. Narito ang 5 milyon. Makipag-divorce ka sa kanya. Ang perang ito ay para sa'yo. Miss Lin, alam mo ba kung magkano kayamanan ni Shenhe? Ang ibig mong sabihin. Habang akong asawa niya, kalahati ng kanyang ari-arian ay sa akin din. 5 milyon lang ang alok mo para makipag-iwalay ako sa kanya. Ikaw, sa pinagmulan mo, hindi ko bagay kay Ahe. Ha? Pero, problema mo na yan. Gabi na. Kung hindi ako uuwi, mag-aalala ng asawa ko. Ha? Akala ko naman iiwan mo na naman ako. Tara, kain na tayo. Ali, may gusto lang akong itanong sa'yo. Kung ano nangyari na sa pamilya ng Shen at Lin, gusto ko lang malaman. Bakit bigla mong natanong? Noon, gusto ni Len Susu magpakasal kay Shenhe, pero ayaw ni Shenhe. Kailan nangyari yun? Noong 7 taon na nakalipas. Noong panahon na lumabas ang notis ng pagtanggap. Bakit? Ano nangyari sa'yo? Noong araw na yon, sinabi sa akin ni Shen Jingxiang na si Shenhe ay pumayag na mag-fiancé kay Len Susu. Walang ganon, tinanggihan ni Shenhe ng harapan. Nabalitaan ko pa nga, pinagalitan siya ng kanyang ama. Ali, ihatid na kita pa uwi. Mr. Shen, Nasaan na si Shenhao? Saan siya nagpunta? sabi ng mga tao sa Jame, umuwi na siya bago matapos ang trabaho. Saan ka ba nagpunta? Sabihin mo. Ano nangyari? Kung sasabihin ko, papatawarin mo ba ako? Napuwing lang ko ng buhangin sa mata. Inaabala pa kita. Pasensya na. Mr. Shen, nahanap ko na. Ngayong araw, nagkaroon na nga po na si Misha at Miss Jiang. Bago yun, nakasalubong pa yun si Miss Lin Susu.
Nasira ang ilaw sa kwarto ko. Pwede ba akong matulog sa kwarto mo? Magpahinga ka muna. Maliligo lang ako. Oo. Tinanggal niya siya ng harapan. Nabalitaan ko pa nga na pinagalitan siya ng ama niya. Saan ka pupunta? Hindi mo ba ako sasamahan matulog? Pupunta lang ako sa study room. Kukunin ko lang yung mga gamit ko. Matulog ka muna. Babalik ako agad. Dapat mabilis kang bumalik. Huwag ka mag-alala. Yung nangyari 7 taon nang nakalipas, tignan nating mabuti muli. Itong mga posporo, wala kang ginamit kahit isa? Ang mga ito kasi, hindi ko kailangan. Bakit nga ba tilang matagalan na nagamit ng kahon nito sa mga nakaraang taon? Dala mo ito palagi. Pasensya na. Ayokong umiyak. Sige. Matulog ka na. Mr. Shen, nahanap ko na. Mr. Shen. Ayon sa investigasyon, 7 taon na nakalipas, sinandot ni Mr. Shen ang pamilya Shen at nagbigay ng 1 milyon para bilang acceptance letter ng Gina. At higit pa rito, sinabi pa ni Mr. Shen sa Gina na nagpropose ka na kay Bining Lin at nais ng kasal. Kagabi, umiyak ang dumating. Hindi mo muna naipaliwanag kay Mr. Shen? Hindi ko kaya. Natatakot ako na kahit sabihin ko sa kanya, hindi ka pa rin kita papatawarin. Nung nililigawan ka ni Mr. Shen, hindi ka naman ganito. Gamitin yung dating tapang mo. Chuck, makukuha mo si Mr. Shen. At kung hindi, pwede namang pilitin. Tanda nung sinabi ko. Huh? Ay, Jiangli! Jiangli! Bakit ka bumalik? Kagabi, may gusto ka bang sabihin sa akin? Oo. Ako ay... Sige, sabihin mo. Shenhe, yung tanong mo dati, pwede mo itanong ulit ngayon? Sasagutin ko. 7 taon nang nakalipas. Bakit hindi ka tumuloy sa university? Kasi... Pasensya na. Ako nang dulot ng problema sa'yo. Hinahalagan ako ng ama ko. Alam mo na, Huwag kang mag-alala. Ngayon, bibigyan kita ng malinaw na paliwanag. walang problema. Nakalipas na yon. Siya pa rin ang ama mo, di ba? Hindi ba dapat nasa trabaho ka na? Payakap naman kahit saglit. Kaya, ito na bang pagtatapos ninyo ni Shenhe? Official na ba kayo? Ali, salamat talaga sa'yo. Walang anuman, bayaran mo lang ako ng malaking handa. Walang problema. Bagay naman kayo ni Shenhe. Pero, mag-ingat ka ng kay Lin Susu. Yung tao na yan. Walang problema. Alam ko na. Pupunta na ako sa trabaho.
niyo itong ginawa niyo. Kung kaya, gawin niyo! Kung hindi, umalis kayo! Anong problema, Supervisor Sue? Ano nangyari? Tingnan niyo yung gawa niyo! Paano nangyari to? Paano nangyari to? Yung proyektong ito, gusto ba ni Mr. Shen? Kahit ikaw ang asawa ng CEO, hindi dapat ganito ang ginawa mo! Sa Shenhao! Supervisor Sue, lahat ng yan ay gawa ni Shenhao. Kayo pa nagmamalinis. Ano kinalaman ko dyan? Paano walang kinalaman? Ako at si Lillian ang gumawa ng plano. Ikaw talaga. Ano ako? Sige, ituloy mo, Supervisor Sue. Oo, ako nagkamali dito. Bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Sisiguraduhin ko na mas maayos ang plano. Alam na ni Mr. Shen ang tungkol sa proyektong ito. Sabi niya, ang mga susunod na trabaho ay ipapasa kay Shen Hao. Si Shenhao? Bakit siya? Linlin, bakit hindi mo pagsabihin si Mr. Shen? Oo nga, Linlin. Bilang asawa, paano mo hinayaan na ipapasa ni Mr. Shen ang proyekto sa akin? Tumahimik ka! Mapagpigil lang talaga siya. Tama. Malaki ang puso ko. Ayaw ko lang na may pinagtatalunan. Kung magagalit ka, tatawag mo si Shen para palisin ka. Huwag mo nang patagalin pa. Tawagan mo na. Linlin, bakit hindi ka tumatawag? Baka naman wala kang personal number ni Mr. Shen. Bakit mo naman nasabi na wala siya number ni Mr. Shen? Linlin, tawag mo si Mr. Shen. Pasabugin ang mukha niya. Si Shen medyo busy siya ngayon. Baka hindi siya makasagot. Narinig ko, sobrang mahal ni Mr. Shen ang asawa niya. Bakit hindi ba lang sumagot sa tawag? Linlin, ikaw ba talagang asawa ng CEO? Si Shen medyo busy lang talaga siya. Maniwala kayo sa akin. Linden, kamakailan lang. Si Mr. Shen ay malapit na ang karawan niya. Kaya medyo busy talaga siya. Oo, kaarawan niya. Oo. Si Shen dahil sa kaarawan niya, matagal siyang hindi nakauwi. Hindi nakapagtaka kung bakit hindi alam ni Lily ang desisyon ni Mr. Shen. Ikaw man lang alam kung ano ng mga sinasabi mo. Naiingit ka lang sa kanya. Nakalimutan ko na pala to. Narinig ko, malalaking tao ang dadala sa karon ni Mr. Shen. Marami ang pupunta. Linlin, hindi mo babalak dalhin kami mga katrabaho mo para makita rin namin? Oo nga, Linlin, dadalhin mo ba kami doon? Linlin, sige na. Linlin, bilang asawa ng CEO, hindi mo ba kami kayang dalhin? Wala ka bang karapatan? Siyempre pwede. Pero huwag ka nang mangarap. Magkano? 20,000. 20,000 bawat imitasyon? Bakit hindi mo lang agawin? Walang pera. Gusto pa pumasok sa party ng mga mayayaman. Ibigay mo na. Sayang ang oras ko. Ikaw! Saan nakukuha ng ganong pera? Ikaw ba si Shandin? Sino ka? Sino ka? Anong gusto mo sa akin? Ako ang asawa ni Shenhe. Si Len Susu. Ikaw ay nagpapanggap sa aking pagkatao, hindi ba? Pasensya na, miss. Hindi ko sinasadya. Sila kasi, akala nila ako. Kaya ako ginawa. Pasensya na talaga. Hindi kita pinagsisihan. Sa halip, gusto kong tulungan mo ako. Anong tulong? Makakapasok ka sa karuan. Anong niluto mo? Ang bango. Tikman mo na. Isubo mo naman. Masarap ba? Masarap.
Sobrang sarap! Ako namang hugas. Ikaw, ang galing mo ngayon. Magpahinga ka muna, okay? Sige na. Dumating ang package ni Ali? Huling lahat ng regalo ng kasal. Para kay Shenhe. Para ma-enjoy lang maayos. Hello? Mr. Shen, congrats sa pag-iibigan niyo ni Assistant Chen. Nagkatuluyan na kayo. Huwag mong kalimutan i-acknowledge yung regalo ng kasal. Ay! Zhangli! Anong nangyari? Anong nangyari? Wala naman. Hindi ganun nakita mo. Pwede ko magpaliwanag. Pakinggan mo muna. Hindi ko talaga yun inihanda. Tapos ka na ba? Pinakinggan ko naman ang paliwanag mo. Una, ito underwear na ito. Si Jang lang nagpadala. Hindi ko talaga alam na ganyan pala ang laman ng kahon. Ano pa? Ang mga petals na ito, hindi ko rin inayos. Kung hindi ka maniwala, alisin ko na agad. Tapos ka na ba magsalita, mahal ko? Tapos na. Ngayon, ako naman. Ikaw, bukas may trabaho pa ako. Ayos lang. Sandali lang naman. Mr. Shen, may kilos na si Miss Lin. May nangyari ba? Wala naman. Ito lang, si Lin Susoy nakahanap na siya ng tao. Handa na siyang kumilos sa handaan ko. Kilala mo rin ang taong yon. Sino? Si Chen Lin. Ito, alam mo na rin? Huwag ka magalala. Ito, pinagawa ko kay Assistant Bai para ayusin. Shen, tungkol dito, hayaan mo kong ayusin ito. Hindi pwede yan. Hindi kita hahayaan. Sige na. Sige, pero tandaan mo, may mga tao ko nagbabantay sa dilim. Mwah. Mwah.
Wow! Sobrang marami ang handa ni Mr. Shen. Sobrang social ano? Mukhang hindi ka pa nakakita ng ganito. Ito ang nag-iisang 7-star hotel sa North Capital. Makakapasok tayo dito. Dahil kay Linlin. Magkasama tayo sa trabaho. Ilang panyaya lang yan. Madali lang. Salamat, Linlin. Sabi ko nga, kung malalaman ni Shenhao na makakanalo tayo sa handaan ni Mr. Shen, siguradong maiinis siya. Boss, ngayon, bakit mo pa iisipin yan? Ang kanyang estado ay bagay ba sa handaan? Kahit makapunta siya, wala naman siyang magandang suot. Tama! Damit galing sa Chanel? Alas ng Cartier? Bag ng Hermes? At saka mamahaling relos? Paano ba kaya kabilang mahirap na tulad niya? Shenhao, huwag mong isipin na kapag nirentahan mo lang mga gamit na ito, makakapasok ka na. Malalaman mo rin yan. Oh, tara na! Security! Harangin mo siya! Wala siyang imbitasyon! Hindi ka makakapasok. Ikaw, hindi ka makakadalo sa handaan ni Mr. Shen. Bulag ka ba? Wala siyang imbitasyon pero bakit mo siya pinapasok? Bakit naman ganon? Hindi niya na kailangan ng imbitasyon. Bakit siya makakapasok na walang imbitasyon? Pinaprotektahan mo siya. Ngayon, tawagin mo siya dito ngayon din. Kung hindi, irereklamo kita. Pwede niyo akong report kahit kailan. Pero payo ko, mas mabuti pang igalang niyo na lang ang ginang na yon. Isang bang hindi alam? Saan galang babaeng yon? Ano bang estado niya? Kung magsasalita pa kayo ng bastos, huwag kayong magtaka kung palisin ko kayo. Kami ay mga bisita sa handaan. Bakit niyo kami papaalisin? Kung siya ang misis ng presidente, pag pumasok sa handaan, bakit kailangan niya pa ng imbitasyon? Sino ba si Shenhao? Ano ba kanyang estado? Kaya ba napapalagan siya ng mga gwardiya si Shen? Narinig ko kanina, tinawag siya ng gwardya ng ginang. Ginang? Hindi kaya... Pasensya na, nalate ako. Kanina, kasama si Shen nagpalipas kami ng oras. Pag pumasok sa sariling handaan ng asawa niya, bakit kailangan pa ng invitation? Oo nga. Sino ba si Shenhao? Ano ba kanyang estado? Kaya ba napapalagan siya ng mga gwardiya si Shen? Narinig ko kanina, tinawag siya ng gwardya ng ginang. Ginang? Hindi kaya... Bakit niyo ko tinitingnan? Hindi niyo naman siguro iniisip na si Shen ang mismo presidente? Hindi, ano ba? Hindi. Hindi naman pwedeng ganun. Iniisip ko lang, baka may mata ng laki siyang kalaguyo. Kaya siya nakapasok sa handaan. Tama, siguradong ganyan. Pero kung ganun nga, bakit siya tinanggap? Bakit hindi niya kailangan ng imbitasyon? Bakit siya pinapasok? Pero si Miss Lin, kailangan pa ng imbitasyon. Ayoko na maging espesyal ang trato ko. Supervisor, sobra ka na lang mag-isip. Siyempre, pagdating ni Mr. Shen, natural na malalaman natin kung sino ang gina ng presidente. Hindi ba? Hindi ko inaakala. Bagay ito parang si Shen Tara, inom tayo. Kahit matandang lalaki, nagkakagusto pa rin. Nakakadiri naman. Anong matandang lalaki? Tinanggap ka ba ng matandang lalaki? Kaya nakapasok ka sa handaan? Hindi mo ba ito aaminin? Paano ka naman kakapasok? Pagdating ni Mr. Shen, malakas ka bang sabihin ulit ang sinabi mo kanina? Shenhao, gusto mo bang sabihin na si Mr. Shen ang tataguyod sa'yo? Walang kwenta yan. Nangangarap ng gising. Sino ba talagang misis ni Shen Pagdating ni Mr. Shen, malalaman natin. Nandito na si Mr. Shen! Wala akong nakikita ang problema. Kanina, tinititigan ni Mr. Shen si Linlin.
Talaga ba? Tinawag niyo bang pangalan ng kanyang asawa? Ako ang asawa ni Shenhe. Hindi niyo ba nakita na akong tinitingnan niya? Pag nagsimula ng handaan, si Mr. Shen ay iimbitahan na sumaya kasama kanyang asawa. Tingnan natin kung matapang ka pa rin tumanggi. Opisyal na nating simula ng handaan. Aanyayahan natin si Mr. Shen at ang kanyang ginang para sa pagbungad na sayaw. Linlin, pumunta ka na kay Mr. Shen. Kakarating lang ni Susu galing abroad. Hindi pa niya alam ang sitwasyon sa bansa. Kaya ang opening dance ay kayo muna ni Susu. Pasensya na. May asawa na ako. Hindi ako komportable sumayaw kasama ang iba. Mahal kong misis, pwede ba kitang imbitahan sumayaw? Linlin, dali. Lapitan mo na si Mr. Shen. Iniimbitahan ko ang misis ko. Sino ka ba? Mr. Shen, siya ang misis mo. Si Shen din. Mr. Shen, hindi mo ba kilala ang sarili mong misis? Sinasabi mo bang mali ang pagkakakilala ko? Baka naman mali kami. Nako, anong gagawin natin? Ikaw na babae, kung hindi dahil sa'yo, paano namin magawan mo offer ng misis ng boss? Chanlin, ano pa bang gusto mong sabihin? Kung hindi ka magsasalita, ako naman magsasabi. Gusto mo nang mag-arbo, nagpanggap ka pa na ako, ginulo mong kumpanya. Ngayon, dapat tapusin na ito. Mrs., tama ka. Lahat ng ito ay nagkagulo lang dahil sa kanya. Oo nga, Mrs. Shen. Nilago kami lahat. Biktima rin kami. Sinaktan kami. Pinapasaya ang boss. Ano bang pagkakaiba niyo ni Shen din? Tama na. Kayong dalawa, special ko nang tinatanggal sa Jollibee. Ang headquarters ng Shen ay magsasabi sa buong industriya. Tapos na tayo. Ano na lang gagawin natin? Wala na tayong magawa. Security, dalhin niyo silang dalawa at palabasin agad dito. Sandali lang! Mr. Shen, bigyan niyo kami ng pagkakataon! Mr. Shen! Shen! Mrs. Mr. Shen! Shen Hao, proud ka pa? Kahit hindi ako misis ng boss, hindi naman pwede ikaw yun. Kung hindi ako, sino sa tingin mo? Kung hindi ako, sino sa tingin mo? Si Lin Susu, siyang totoong misis ng boss. Anong klaseng tao ka ba? Akala mo ba palengke ito? Security! Palasin mo siya! Huwag muna. Sabi mo nga, si Lin Susu ang misis ng boss. Sino nagsabi sa'yo? Sige, tanong ko, si Lin Susu ba ang napapasok sa'yo dito? Wala ko kinalaman dyan. Maniniwala lang ako sa ebidensya. Puro kalako na sinasabi niya. Totoo ang sinabi niya. Nasaan ang ebidensya? Nakilala niya dati si Miss Lin. Kung hindi, paano niya malalaman na puro kasinungaling ang sinasabi niya? Mabisita lang naman ako. Bawal ba? Pero, bibigyan kita ng babala, Miss Lin. Si Shenhe, ang asawa ko. Ayaw kong tawagin mo siyang Ahe. Ahe, pinapayagan mo na siya ng ganito? Sa tingin ko, ang misis ko ang nagsasabi ng totoo. Shenlin, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Mag-isip ka ng mabuti. Siya nang gutos sa akin. Siya nang papasok sa akin sa party para sirain kayo. Pinigyan pa niya ako ng 5 milyon. Hindi ko inaakala na anak ng pamilya Lin ay ganito pala. Narinig ko, gusto niya mong pangasal si Mr. Shen. Pero hindi pwede, kasal na siya. Hindi totoo yan. Ahe, maniwala ka sa akin. Bago lang ako umuwi, wala akong dala para saktan ka. Ito'y paninirang puri, paninira. Itong ebidensya. Ako si Lin Susu, asawa ni Shenhe. Pumunta ka sa birthday party at ilagay ang gamot kay Shenhe. Wala kang utang na loob na anak! Hindi ako naniniwala dati! Ngunit hindi ako naniniwala gawin mo ito! Aaminin ko, ako ang may gawa. Akong tunay na misis ni Ahe. Akong kayo magiging misis. Sensya na. Ang misis ko mula simula ay si Shen Hao lamang. Hindi pwede. Tinayang mo ko. Tinayang mo ko. Security! Palisin niyo agad ang dalawang babaeng to! Shenhao, nagkamali ako. Patawarin mo ako. Hindi na ito mauulit. Baguhin mo ang ugali mo. Sa loob ng kulungan, magbawang buhay ka. Shenhao! Shenhe, pakiusap. Tignan mo ang mukha ko. Patawarin mo si Susu. Shenhe, pakiusap. Tignan mo ang mukha ko. Patawarin mo si Susu. Ito Lin, nagpapasalamat ako sa iyo. Malino ko itong naaalala. Kung si Lin Susu ngayon ay sinaktan ako, hindi ko ito ipaglalaban. Pero ngayon, ang misis kong sinaktan niya. Siguradong sobra lang ang pagmamahal ni Susu sa iyo. Kaya, kapag pinatawad mo siya, pagbalik ko,
Tuturuan ko siya ng mabuti. Hindi na siya muling lalabas sa iyong harapan. Tito Lin! Sige. Dahil matagal nang nasa abroad si Len Suso, hayaan natin siya mag-aral ng mabuti sa ibang bansa. Mag-aral ng mas malalim. Mabuti. Bukas, personal ko siyang ihahatid sa airport. Tara na. Halika, tutulungan kita. Ikaw talaga. Bakit mo pinatawad si Lin Suso ngayon? Malaki ang tulong ni Tito Len doon. Kung hindi mo palalabasin, magiging walang utang na loob ka. Sa huli, paano ka titingnan ng iba? Pero ngayon, halos sinaktan ka niya. Hindi ba okay lang ako? Gagawin ng papa mong lahat ng paraan para maibaba ka sa posisyon ng CEO ng grupo. Kailangan natin maging maingat. Alam mo yan, hindi ako naniniwala hindi mo alam. Sige na nga. Tapos na? Tingnan ko nga. Alam ko na yung gagawin mo. Suso, handa ka ba talagang tanggapin ito? Suso, handa ka ba talagang tanggapin ito? Lahat naman talaga ay pag-aari mo. Ano ba bang magagawa kung ayaw niya? Sinabi na siya na hindi niya ko gusto. Pwede namang linlangin ang pagmamahal. Alam mo ba kung bakit gustong-gusto ni Shen si Shenhao? Kasi magkasama silang natutulog. Shenhao, Kapag may relasyon ka kay Shenhe, bakit ka pa natatakot na hindi kanya gusto? Tito Shen, anong dapat kong gawin? Huwag ka mag-alala. Dito, lahat ay inihanda ako para sa'yo. Zhengli, ang saya ng pagmamahalan ninyo. Dapat ko magpaganda ng pamamanihikan at pangregalo sa bagong taon. Ano bang sinasabi mo? Tingnan mo kung sinang dumating. Sige, aasikasuhin ko muna mga bisita. Ikaw munang bahala sa asawa ko. Walang problema. Ako nang bahala. Kumusta kayo? Salamat. Salamat sa pagpili nyo ng Shan Group. Hindi namin kayo bibiguin. Pasensya na. Sir, ano nangyayari sa'yo? Medyo nahihilo ako. Ihatid kita para magpahinga. Nasaan si Shenhe? Bakit hindi ko siya nakikita? Sabi niya kanina, pupunta siya sa isang partner. Sana kaya siya ngayon? Zhengli, bigla akong kinakabahan kanina. Baka may nangyari sa kanya. Siguro hindi naman. Nandito lang siya. Hindi ito maganda. May problema. Nakita ko kanina si Mr. Shen. Pili na tinahatag si Miss Len Susu papasok sa Anong kwarto. sinabi mo? Makinig po kayo. Ang mukha ni Mr. Shen hindi normal. Parang nagkaroon ng lason. Parang nagkaroon ng lason. Hindi pwede. Hindi ganyan si Mr. Shen. Bukod pa rito, mahal niya ang asawa niya. Paano kung hindi? Lalaki rin naman siya. At si Miss Len Suso ay magandang babae. Sino ang lalaki hindi matutuwa? Shenhao, manatili ka lang. Hindi gagawin ng ganyan si Shenhe. Alam ko, sigurado ba nangyari aksidente? Ang anak ko, hindi naman siguro gagawa ng ganitong bagay kung hindi kayo maniniwala. Sama-sama tayong pumunta. Sige, pwede. Oo nga, tara. Bago pumasok, may sasabihin ako. Kung si Shenhe ay talagang gagawa ng ganito, pasensya na sa nangyari kay Susu. Kaming pamilya siya ng bahala hanggang dulo. Bastos na lalaki, lumabas ka dyan! Anong ginagawa niyo dito?
Paano ka mapupunta sa kwartong yan? Nakainom lang ako ng sobra. Natulog lang ako saglit. Sino ang lalaking nasa kwarto? Saan ang galing? Paano nangyari to? Ano nangyari? Sino ka? Hindi ko alam. Pagising ko, nandito ka na. Lumabas kayo! Lahat kayo umalis! Labas! Umalis kayo! Umalis kayo! Pakinggan mo ko. Wala nangyayari sa amin. Ikaw. Len Susu, pwede ka magipagtali kahit saan, pero hindi ka pwede mong sinungaling. Si Ahe ay nanggaling sa kabilang kwarto. Wala siyang kinalaman dyan. Hindi pwede yan. Bumili na ako ng ticket mo. Umalis ka na mamayang gabi. Pasensya na, Ahe. Hindi ko naayos ang anak ko. Tito Lin, sana ito na huling pagkakataon. Naiintindihan ko. Ahe, ano nangyari sa'yo? Ngayon, gusto kitang halikan. Nasa labas tayo. Ahe! Si Mr. Sheng ay mahimbing lang na natutulog. Hindi aabot ng matagal, gigising din siya. Salamat, Doktor. Ay, gising ka na? Kumusta ang pakiramdam mo? May sakit ka ba? Huwag kang mag-alala. Natutulog lang talaga ako. Sabi mo nga ang ginahawa ng tulog ko. Bigla kang nahulog sa akin. Paano hindi ako mag-alala? Pasensya na, hindi na mauulit. Hindi mo pa nasasabi. Paano ka napunta sa kabilang kwarto? Yung alak kahapon, tinikman ko lang. Alam kong may mali na. Hindi naman ako ganun uminom. Mabuti. Pumasok ka. Yung pinacheck ko sa'yo, ano na? Tamang hinala mo. Talagang yung gamit ay galing sa ama mo. Layunin nito ay gamitin si Miss Lin para masirang pangalan mo. Para bumagsak presyo ng stocks. Tapos gagamitin ito para mag-rest ng meeting ng board para tanggalin ka bilang presidente. Kayang-kaya niyang gawin yun. Bukod pa rito, may nahanap akong isa pang bagay. Ang asawa niyo po ay anak ni Mr. Lin. Ganito kasi yan. Nung inaayos ni Assistant Bay ang mana ng mga magulang mo, nalaman nila na ikaw ay adopted ng pamilya Shen. Pero nung panahon na yon, ayaw nilang sabihin agad dahil baka hindi mo tanggapin. Kasabay nito, plano nilang sabihin kapag nakita mo na ang tunay mong mga magulang. Yung tinutukoy yung assistant by, sino Mr. Lin? Ang ama ni Lin Susu. Si Lin Susu ay anak na inampo niya nung bata pa. Hindi ako sang-ayon. Kung ipapadala mo si Susu, magsasagawa ko ng matinding hakbang. Si Susu ay nakasakit kay Shen He. Ang pagpapadala sa kanya sa ibang bansa ay para sa May ikabubuti utang niya. ako siya, he. Kahit may pagkakamali si Susu, hindi siya naghanap ng gulo. Ang anak mo, inapakan si Shen Hao. Pinainom pa si Shen He ng gamot. Ang pagpapadala sa kanya sa ibang bansa ay para hindi na siya makita ni Shen He. Mas mabuti kung ipadala mo siya sa ibang bansa. Kung hindi ko siya kayang protektahan. Huwag mong sabing hindi ko kayang protektahan si Susu. Nakikita ko. Alam mo si Shen ang anak mo. Tapos ipapakasal mo kay Shen He. At pilitin mo siya mapalapit. Anak mo rin si Shen Hao. Isang probinsyana. Wala kong ganyang anak. Hayop, hindi pa sapat na nakuha mo si Shen He. Ngayon, pati mga magulang ko, hindi kita hahayaan. Huwag na kayong mag-away dahil sa akin. Ako ang may kasalanan. Kailangan ako maparusahan. Mas mabuting umalis na lang ako para magbigay daan kay Shen Hao. Hindi ka aalis. Magsisilbi ka pa rin anak ko. Madam, dumating na si Miss Shen. Ako si Shen Hao. Nung nakita kita sa party, agad na ako nahulog sa'yo. Nakaramdam ako ng espesyal na koneksyon. Hindi ko inasahan na ikaw palang tunay kong anak. Wala akong anak na ganyan. Saan ako nagkamali? Bakit ka galit sa akin? Ikaw ang misis ni Shen He. Paano ako magtatapon na magalit sa'yo? Totoo asawa ko ni Shen He. Pero, anak niyo pa din ako.
Sige, tatanungin kita. Pinilit mo ba ang papa mo na ipadala si Suso sa ibang bansa? Si Lian Suso, kasama si Mr. Shen, ay nagplano na magkunwari na nagloko si Shen habang kasal para pababayan ang shares ng Shen. Ang ipadala siya sa ibang bansa, iyon ay dahil power kay papa. Sasabihin ko sa Shen Hao, kung gusto mo pa kong tawaging mama, si Suso ay dapat manatili sa bahay na ito. Sige, sang-ayon ako. Shenhao, halika. Alam kong galing ka sa biyahe. Siguradong pagod ka. Tara, dadaling kita sa kwarto mo para magpahinga. Salamat pa. Naayos ko na. Ang tagapagmana ng Guanghai Group, si Wang Haoyan, ay isang plebe na mahilig mag-party. Maraming babaeng nasira dahil sa kanya. Hahanap ako ng pagkakataon. Iyate kay Wang Haoyan si Chen Hao. Ngunit si Chen Hao ay kasama kay Shen He. Si Wang Haoyan, mangas ba siyang sumalungat kay Shen He? Sinuri ko na. Sa panahong ito, si Shen He ay abala sa away sa ama niya. Kaya wala siyang isip para kay Shen Hao. Basta hindi natin sasabihin, hindi malalaman ni Wang Haoyan. Kapag ginilaw ni Wang Haoyan si Chen Hao, masasira na siya. Pagdating ng oras, ikaw at si Shen He, may chance na kayo, hindi ba? Salamat, Ma! Ma, bakit mo ko pinapatawag? May problema ba? Mas maganda pala talaga makita ka sa personal. Totoo nga maganda si Miss Chen, ha? Ikaw si... Ahaw, itong tagapagmana ng Guanghai Group. Si Wang Haoyan, isa siya sa mga pinakamagaling na binata sa Jingbei. Tunay na kangahanga. Pumunta siya dito ngayon para tuparin kasunduan sa kasal ninyo. Kasal? Kakauwi mo lang, kaya hindi mo alam. Ang pamilya Lin at pamilya Wang may kasunduan sa kasal noon. Pero dahil ampunan si Suso, hindi ito natuloy. Ngayon na bumalik ka na, ang kasunduan ay dapat may pagpatuloy. Ahaw. Kung papayag ang pagkasalan ako, itataas ko agad ang dote ng 100,000,000. Sa hinaharap, lahat ng partnership namin ng pamilya Lin, magbibigay pa kami ng diskwento ng walang porsyento. Hindi ako papayag. Ahaw. Totoo na gusto kitang pakasalan. Totoo rin pagtanggi ko sa'yo. Hindi ako pumapayag. Mr. Wang! Bakit ba siya pinayagang umalis? Pipilitin mo kung pakasan si Wang Haoyan para sinalin Suso at Shen He magkaroon pagkakataon? Yan talagang gusto mo, di ba? Oo, bakit? Nasabi ko na sa iba. Kung wala ang pahintulot ko, walang sino mang maglalakas loob ng papalisin ka rito. Ikaw kulong ako para kay Lin Suso. Anak mo rin naman ako. Karapat dapat ka ba? Ang anak kong totoo ay si Suso lang. Sinasabi ko sa'yo, mas mabuti pang maisip ka ng mabuti. Kung hindi, huwag mo kong sasing kung magiging malupit ako. Anong nangyari? Ha? Hindi ka ba dapat magkikipagkita ka siya niya ngayon? Ayaw kong kausapin ni Shen He. Kahit pintuan ng bahay niya, hindi niya ko pinapasok. Sige na, tama na. Tama na. Ma, gusto kong siraan mo ngayon sa Shen Hao. Isang may asawang babae at humihingi pa kayo ng 100,000,000? Akala niyo ba hindi ako mananakit ng babae? Pasensya na. Aminado kami sa pagkakamali. Kaya kami pumunta dito ngayon para sabihin ang totoo at humingi ng tawad. Hingi ng tawad? Paano? Hayaan mo samahan ka ni Chen ngayong gabi. Ano sa tingin mo? Kung gusto niya. Magkakasama niya si Mr. Wang. Kung ayaw niya, kailangan pa rin pumayag. Ahaw. Bakit kayo nandito?
Napag-isip-isip ko na, hindi ko dapat kinampihan si Suso at napabayaan kita. Simula ngayon, mas magiging mabuti ako sa'yo. Chenhao, napag-isip-isip ko, hindi ko dapat agawan si Chenhei sa'yo. Bukas, aalis ako papuntang ibang bansa para malayo sa inyo. Kaya, ito ang gatas na inihanda namin para sa'yo. Tatanggapin mo ba? Uminom ka na habang mainit pa. Magpahinga ka na. Bye. Hayop ka. Hintayin mo lang na iiwanan ka ni Shenhe. Mr. Wang, nasa kama ng gusto niyong babae. Pero, medyo nahihiya siya. Ayaw buksan ang ilaw. Ayos lang. Mas maganda ang babae sa gabi. Mas kakit-akit sa dilim. Suso, ayos namang lahat? Ayos na, ma. Chenhao, huwag mong sisiyan kung naging malupit akong ina. Kasalanan mo ang gawin ang kay Suso. Mr. Shen, may masama akong balita. Nahuli ko si Chenhao na may kalaguyo. Dati, ayoko sanang sabihin, pero hindi ko matiis na malago ka na Chenhao. Siyempre, maaari nagkamali lang ako na nakita. Dito yon. Malalaman natin ang totoo. Pumasok tayo, tignan. Tama. Bilis. Suso! Suso! Mama! Anak ko! Ikaw mismong nagbigay sa kanya sa akin. Tapos ako pa ang masama. Shane, wag mo akong tingnan! Shane, wag mo akong tingnan! Simula ngayon, si Shenhao wala nang kahit anong ugnayan sa pamilyang Lin. Pasensya na, Ahe. Dapat nakinig ako sa'yo. Hindi na sana ako bumalik sa pamilya Lin. Ayos lang. Ang pamilya Lin ang may kasalanan sa'yo, hindi ikaw. Simula ngayon, ikaw na lang tanging pamilya ko. Paalasin mo si Suso. Ihanda mo ng mga gamit niya. Ako na maghahatid sa kanya sa airport. Wala ka bang puso? Anak mo na lang napahiya at agabyado. Paalisin mo ba? Kung hindi mo siya kinonsinti noon, hindi sana siya ganyan ngayon. Habang hindi pa lumalala ang sitwasyon, ako na magpapalayo sa kanya. Ma, pumapayag na kong umalis ng bansa. Anong iniisip mo? Andito pa rin ako, hindi ba? Akong tunay mong kakambi habang buhay. Salamat, Jiangli. Saglit, may tatawagan lang ako. Shenhao. Nagkita tayo ulit. Huwag ka munang umalis. Nandun ka rin sa kwarto nung gabing yun. Sayang, hindi ikaw nakasama ko. Kung ikaw yun, baka sinunggaban ko na ng halik yung maliit mong bibig. Umalis ka. May asawa na ako. Alam ko naman. Sabi ng mama mo, parang sa bangko lang daw siya nagtatrabaho.
Isang buwan, 1,000,000 na lang kita? Shenhao, bibigyan kita ng 10,000. Samahan mo lang ako ng 1 buwan. Ayos ba? Ang asawa ko, sa isang araw lang, mas malaki pa dyan ang kinikita. Akala mo ba ang asawa mo ay si Mr. Shen? Shenhao, isa ka lang ginamit na babae. Ang 10,000, malaki na yun. Sabi ko may asawa na ako. Ang lakas ng loob mong saktan ako? Sino ka ba? Ako si Shenhe. Nakasuot ka lang ng suit? Akala mo boss ka na? Kung ikaw si Shenhe, ako ang lolo mo. Halika, Apo. Tawagin mo akong lolo. Ikaw, karapat dapat ba ng bastusin mo si Shenhe? Hindi ko rin kayang gawin yon. Pero siya, kayang-kaya ko. Ibig sabihin, nakita mo na si Mr. Shen? Oo naman. Ang tunay na Mr. Shen, nasa harapan mo na, tapos magsasabi ka nakita mo siya? Ang Guanhai Group namin ay may partnership sa Shen Group. Ang tunay na Mr. Shen, nakita ko na syempre. Ah. Siya ba yung walang kwenta mong asawa? Hoy bata, makinig ka. Nagustuhan ko ang asawa mo. Sa 1 buwan, bibigyan ko siya ng 50,000. Papasamahin mo siya sa akin. Ayos ba? Lakasan mo pa yung sinasabi mo. Sinaktan mo ako? Alam mo ba kung sino ang papa ko? Wang Xiangqian. Kung hindi mo pa sinabi, nakalimutan ko na siya. Tama lang naturuan ko ng leksyon ng papa mo. Ibigay agad ang utos. Kansilahin lahat ng deal sa Guanhai Group. Kung magtatanong si Wang Xiangqian, sabihin mong anak niya ang sumampal sa akin. Nagkukunwari ka pa rin? Adik ka talaga sa pagpapanggap, ha? Mga tao, hulihin niyo siya! Anong ginagawa mo? Gusto mo bang patayin kita? Anong ginagawa mo? Gusto mo bang patayin kita? Pasensya na, boss. Ang ama mo ang nagsabi na sampalin ka. Imposible yon! Inutusan ka ng papa ko! At sinabi pa niya na hilain ka palabas. Para hindi tayo mapahila sa labas, huwag ka na magpakita ng kahihiyan. Bitawan niyo ako! Nasaktan ka ba? Hindi naman, wala lang to. Pero masakit din naman yun. Ang tagal mo namang hindi makatay sa asawa mo, sinusundan mo pa siya kahit kumakain. Kasi ganito ang sitwasyon. Nawala si Lin Susu sa airport. Nangangamba lang ako sa asawa ko. Si Lin Suso isang baliw talaga, at lalo siyang nagiging baliw. Ahaw, mag-ingat ka ha. Mag-iingat ako. Sige na nga. Susu, hindi ko akalain na nandito ka. Manatili ka muna dito. Sabi mo may paraan para patayin siya. Anong paraan? Akala ko bibili ako ng liw na regalo para sa'yo sa karawan mo, pero alam mo na pala lahat. Huwag mo nang isipin yan. Ngayon, si Lin Susu ay nawawala. Hindi ako kampante na mag-isa ka lang sa labas. Anong tingin mo sa relo na to? Magandang panglasa mo, miss. Ang relo na ito ay pinagmamalaki namin at ito'y para sa magkasintahan. Ano sa tingin mo? Gusto mo ba? Bili na tayo nito. Boss, nagbigay utos ang ama mo. Kung hindi ka raw makakabili ng regalo kay Mr. Shen ngayong araw, puputulin niya ang card mo ng tuluyan. Naiintindihan ko na. Ang papa ka talaga. Hindi ko pa nga nakita si Mr. Shen. Paano ko siya maiinis? Baka naman yung inutil na asawa niya yon. Kung ganun nga, alam siguro ng mama niya. Parang mas maganda itong isa. Kahit anong basura, nakakapunta na sa mga luxury store. Kung mabasag mo yan, may pambayad ka ba? Miss, kunin mo ang pinakamahal na relo. Sandali lang po. Shenhao, ang inutil na asawa mo, ganun ba kalaki ang kinikita niya? Karapat dapat ba siya sa lugar na ito? Ano ba? Hindi pa ba sabat ang mga sinabi ko sa'yo noon? Tama naman yung sinabi mo. Akala mo talaga ikaw si Mr. Shen? Ang relo na ito ay aming pinakamahal na relo, gawa ng Johann-Jock ng Germany, at ito'y para sa mga magkasintahan. Halos katubas ito ng halaga ni Mr. Shen. Kukunin ko ang palalaki relo na ito. Pasensya na po. Sabi ng master, hindi pwedeng ibentang relo ng hiwalay. Boss, narinig ko na kasala si Mr. Shen. At mahal na mahal niya ang kanyang asawa. Mas maganda siguro kung pareho niyong bilhin. Tama nga. Kukunin ko ang relo na to para sa magkasintahan. Salamat. Uy, ako ang bibili ng mga relo na ito. Pasensya na po.
Sila pong nauna dito. Eh ano kung nauna sila? May pera ba sila? May pera kami. Ibalot mo na. Sige na, Shenhao. Ang inutil na asawa mo, kaya bang bumili ng ganitong relo? Kung gusto mo talaga, sundan mo na ako. Sa lugar na ito, piliin mo kahit ano. Salamat. Pero ang asawa ko, hindi mo pwedeng pakialaman. Ibalot mo na. Isang walang kwentang card. Ano bang pinagmamalaki mo? Wang Hao yan. Yung Paris na relo na ito, kami ang unang pumili. At kami ang unang nagreserba. Ano ba kung nauna kayo? Alam mo ba kung sino ang bibigyan ko nito? Para kay Mr. Shen at para sa misis niya. Para kina Mr. Shen? Siyempre, para talaga ito kina Mr. Shen at sa misis niya. Bukas, ang pamilya Wang ay makikipagnegosasyon sa pamilya Shen. Kaya kayo dyan, huwag nyo nang guluhin ito. Umalis na kayo! Si Ahe magkikipagnegosyo siya sa pamilya Wang? Sabi mo kung anong gusto mo. Miss, ibalot mo na. Kahit hari ng langit ang dumating, ako ang bibili ng relo na ito. Kung gusto niyo ng Paris na relo, mapaverify tayo ng kayamanan kung sino ang makakabili. Sang-ayon ba kayo? Walang problema. Sige, magkano? 1,000,000. Ganon kamahal? Ha? Sir, mukhang nataasan kayo sa presyo at hindi matanggap. Kaya ang Paris na relo ay mapupunta sa dalawang ito. Alam mo ba kung sino ako? Ako si Mr. Wang ng Guanhai Group. Kaya kong bilhin kahit anong halaga. Bakit sobrang mahal ang dalawang relo na to? Konti lang ang pera sa card ko na to. Gamitin mo ang dalawang card na yan. Pasensya na sir, hindi sapat ang balanse sa card mo para mabilang relo. Narinig mo ba? Wala kang pera, umalis ka na! Pasensya na sir, kulang balanse ng card mo, hindi sapat. Ano? Oo! Itong card mo, maliit lang ang laman, ang isa naman, may 10 piso lang. Talagang kulang. Kung hindi sapat ang pera ko, kaya ba nila? I-swipe mo na. Bayad na. Ang Paris na relo ay para talaga sa inyo. Imposible yon. Saan kayo kumuha ng ganun karaming pera? Wala ka nang pakialam. Tanggapin mo na. Tara. Ngayon, alamin mo. Bakit sila may ganito karaming pera? Boss, ang pangunahing bagay ay bumili tayo ng regalo para panghingi ng tawad kay Mr. Shen. Tama ang peg nito. Sabi ni Wang Hao yan, naggusto magkipagtulungan sa'yo. Ano ba yan? Mula nung araw na yun sa restaurant, ayaw na makipagtulungan ng pamilya Shen sa pamilya Wang. Wala na akong pakialam. Pumasok ka. Mr. Shen, hinahanap mo ako. Ano nang balita tungkol sa pamilya Wang ng Guanhai Group? Sabi ng presidente nila, gusto kayong imbitahan pati ang misis mo para mag-sort at mag-ayos. Pero sinabihan mo kami i-blacklist ng pamilya Wang, kaya hindi namin pinansin. Ganito na lang, sabihin mo sa kanila, tatanggapin ko ang imbitasyon. Pupunta kami ng misis ko. Kayo, magdala kayo ng tao dito para hintayin si Mr. Shen at ang misis niya. Opo pa, ang salo-salo ngayon ay napakahalaga para sa kaligtasan ng Guanhai Group. Walang ibang pwedeng pumasok, maliban sa mga imbitado. Naiintindihan mo ba? Ha? Bakit kayo na naman ulit? Bakit kayo na naman ulit? Ngayong gabi, ang Guanhai Group ay magdaraos ng salo-salo para kay Mr. Shen at sa misis niya. Hindi naman kayo imbitado dito. Umalis na kayo! Nandito kami para sumama sa salo-salo. Shenhao, ang sinasabi mo ba ay ang inutil mong asawa ay si Mr. Shen? At ikaw naman ay ang misis niya? Ako nga talaga si Mr. Shen at nandito kami para sa salo-salo. Ang ama mo rin na si Wang Xiangqian ang nag-imbita sa amin dito. Narinig ko na laging punctual si Mr. Shen. Hindi siya na late kailanman. Bakit kaya ngayon hindi pa siya dumarating? Tama na mga walang kwentang usapan. Kayong dalawa, hindi kayo pwede dito. Umalis na kayo! Wang Hao yan. Tignan mong sitwasyon ngayon. Ila ayaw mo talaga na makapasok kami dito, di ba? Oo. Kahit mamatay ako dito ngayon, hindi ko kayo papapasukin kahit isang hakbang sa pintong ito! Wang Xiangqian, dumating na kami ng misis ko sa pintuan ng salo-salo. Ngunit ang mahal mong anak, sabi niya, kahit mamatay siya dito ngayon, hindi niya kami papapasukin. Anong klase yan? Telepono ba yan ng papa ko? Hindi ka talaga naniniwala, no? Pagdating niya, malalaman mo. Ikaw!
Sabi ko sa'yo, tanggapin mo si Mr. Shen! Sumunod lang ako sa utos mo. Walang ibang pwede pumasok maliban sa mga imbitado. Napakalagas ng loob mo! Mr. Shen, ang anak ko hindi marunong. Pasensya na po sa inyo. Sana huwag niyo nang pansinin ang kabubuhan niya. Wala siyang pakialam. Siya si Mr. Shen? Kung hindi siya si Mr. Shen, sino pa ba? Mr. Shen, Madam, malamig ang hangin dito sa labas. Pumasok na tayo sa loob para mag-usap. Hindi na kailangan. Sabi ng anak mong lalaki kanina, kahit mamatay siya dito ngayon, hindi kami pwedeng pumasok. Dito na lang tayo mag-usap. Nakakainis! Humingi ka ng tawad kay Mr. Shen ngayon. Humingi ka ng tawad! Akong may kasalanan. Pasensya na po sa inyo. Patawarin niyo po ako sa mga ginawa ko. Ang paghingi ng tawad dahil sa puwersa at banta, hindi talaga taos puso. Hindi ko kailangan yon. Wang Xiangqian, formal kong ipapaalam sa iyo, ang Guanhai Group ay tapos na sa pakikipagtulungan sa Shen Corporation. Mr. Shen, pasensya na pong nagkamali ang anak ko sa inyo, pero hindi ako yon. Hindi mo pwedeng gawin ito. Kung hindi ako nagkakamali, sa mga nakaraang taon, naging abusado ang Guanhai Group dahil sa pakikipagtulungan sa Shen. Nagpapakita ng kapalpakan at walang pakundangan. Ang nangyari sa anak mo ay isang mitsa lang. Simula ngayon, mag-ingat ka. Umalis na tayo. Mr. Shen, ang anak niyo ay nakahanap na ng sanhin ng pagkamatay ng ginang. Ano? Dali, tawagin si Lin Susu dito. Sabihin mo nga, anong pinagkaibenta sa pagkakakulong? Lumabas ka ng ba pero may mga bodyguards ka naman? Si Len Susoy nawawala, si Shen Zhengqiang ay nasa isang madilim na kalagayan. Si Shen ay nag-alala lang sa akin. Kapag ar-ar at magnanakaw ka, walang sapat na araw para bantayan ka. Pupunta muna ako sa banyo. Hindi mo na kailangan sumunod. Bata, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Para sa'yo itong bulaklak. Salamat. Ang bango. Maaga ka ng 10 minuto kaysa sa inaasahan ko. Alam ko na ang lahat ng tungkol sa mama ko. Ang mama ko, pinatay mo siya sa pamamagitan ng paglason. Bakit mo siya pinatay? Kung hindi namatay ang mama mo, paano ko makokontrol ang Shen Corporation? Saan ako kukuha ng ganong kalaking pera? Ganun ba? Oo. Lahat ng ebidensya, ibibigay ko sa pulis. At ikaw, makakatanggap ka ng nararapat na parusa. Matagal ko nang inaasahan ang araw na ito. Ang swerte ko lang kasi gagamitin ko si Shenhao sa pagharap dito. Hindi ako talo. Anong sinabi mo? Shenhe, nawawala si Shenhao. Hindi mo inaakala, Shenhao, na darating ang araw na ito na mapapasakamay rin kita. Lin Susu, bawal itong ginagawa mo. Ano kung ganon? Kung wala kang pagkakataon, papatay na lang kita. Para sa isang lalaking hindi ka mahal, sanayin mo natitirang buhay mo. Sulit ba yan? Mahal ako ni Shenhe. Kung hindi dahil sa'yo, ako sanang kinasal sa kanya. Ninakaw mo siya. Kung mahal ka niya, hindi siya aalis. Sino nang sabing hindi ito maaalis? Sino nang sabing hindi? Kapag namatay ka, mamahal ko ni Shenhe. May inihanda akong regalo para sa'yo. Sana ma-enjoy ka ng gusto. Mr. Shen,
Nagkita na namin lokasyon ni Madam. Puntahan natin agad! Huwag kayong lumapit! May dala ka palang kutsilyo? Sa sobrang galit mo sa akin, kailangan ko rin may dalang armas. At saka, ang relo ko, may tracker ito. Pupunta na ako ni Shenhe. Linsuso, pakulan mo na ako. Hindi yan mangyayari. Darating si Shenhe, hindi ba? Ayos lang. Hayaan mo siyang makita kung paano ginahasa ng iba. Simulan niyo na. Linsuso, mas lalong magagalit si Shenhe sa'yo. Hindi na niya ako gusto. Kung hindi ko na siya makuha, hindi ko rin kaya makuha mo siya. Narinig yun na? Ako, Mrs. ni Mr. Shen Group. Kung nalapit kayo sa akin, mananagot kayo. Huwag kayong makinig sa mga sinasabi niya. Inutusan ko kayo. Patayin niyo siya ngayon. Dagdagan ko ang bayad ninyo. Narinig ko na si Mr. Shen ay isang malupit na demonyo. Kahit dagdagan niyo pa ang bayad, wala kayong buhay na magagamit. Tama! Tara! Walang kwenta. Mga inutil. Linsuso, umalis ng mga kasamahan mo. Pinapayuhan kita. Sumuko ka na. Kung ganoon, sige. Mamamatay tayo ng sabay. Ahaw! Huwag kang lumapit. Huwag kang lumapit. Sige, hindi ako lalapit. Basta huwag mo siyang saktan. Shenhe, ang tagal na mula ng huling beses na nakausap mo ko ng maayos. Magsalita ka. Akong magiging fiancé mo, hindi ba? Ang kasunduan sa pagitan ng pamilya Shen at Lin, hindi ko kailanman pinayagan yan. Hindi yan totoo. May kasunduan tayo. Akong magiging fiancé mo. Ah! Ganun ba? Basta huwag mo siyang saktan. Pipilitin ko sundin lahat ng gusto mo. Pero sa ganitong sitwasyon, si Chena parang ang nasa puso mo. Ayos lang. Kung ganon, kasama niya kung mamamatay. Mag-ingat ka! Shana! 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 Shana, lumabas na nga ito ng ama mo ngayong araw. Parusang kamatayan. At si Lin Suso. Nabalitaan ko, nasa mental hospital siya ngayon. Araw-araw, sinusubukan niya magpakamatay. At tungkol sa pamilya Shen, sinabi sa akin ni Assistant Bai na si Shen Yaozu dahil sa pera, nasaksak niya at napatay ang kanyang ina. Na-stroke si Lola Shen dahil sa galit. Kinabukasan, sumama na rin siya. Shen mahigit isang buwan ka na nakatulog. Gumising ka na, okay? Shen miss na talaga kita. Miss na din kita. Ahaw. Gusto mo pa akong maging assistant mo? Hindi rin imposible. Pero, kailangan mo munang ayusin. Anong aayusin? Ipakita mo. Una, si Xiao Wang mula sa Ministry of Commerce. Nung unang kalahati ng taon, pinatayan yung mga isda ko sa opisina. Nakakainis. Sasabihin ko din sa assistant bay na patayin din yung mga isda niya. Sunod naman, si Xiao Long mula sa CEO's office. Ininom niyang coffee na ginawa ko para sa'yo. Mas nakakainis yun. Ipapakat ko sa finance department ang buong sweldo niya sa susunod na buwan. Ganito na lang. Sino pa ba? Sabihin mo na lahat. At ito, nagkakainis din. Siya to. Pinagsisinimulan ko ang buong buhay ko. Kaya, parusahan natin siya na alagaan kahabang buhay. Ayos ba?
Ahaw, magpakasal tayo ulit.